At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, Mayor Vicente Viamante at BJMP4A Regional Director Hilbert M. Flor lumagda sa Deed of Donation. Good Financial Housekeeping at Anti-Drug Abuse Award iginawad sa lungsod ng San Pablo. 2023 Second Quarter Cities and Municipalities Management Coordinating Council Meeting ginanap sa San Pablo City. City Administrator Larry S. Amante personal na tinanggap ang mga donasyon ng Card MRI San Pablo City. Fourth regular meeting ng Liga ng mga Barangay ginanap noong Mayo 25. Anti-Tobacco Task Force nanguna sa pagtataas ng watawat. 700 kilong inihaw na tilapia pinagsaluhan sa Fantastic 16 Tilapia Festival 2023. Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng 46th regular session. Mayora Jem Castillo dumalo sa programa ng pagkilala sa mga senior citizens ng Inyo Pagdonsulan nag-uulat. Good Financial Housekeeping at Anti-Drug Abuse Award iginawad sa lungsod ng San Pablo. Tinanggap ni Mayor Vicente B. Amante mula kay DILG Officer Maria Alma Brientos ang 2022 Good Financial Housekeeping Certificate of Recognition na iginawad ng DILG Laguna sa lungsod ng San Pablo. Tinanggap rin ni Mayor Amante ang 2022 Anti-Drug Abuse Council Performance Award. Ang award ay pinagkaloob ng DILG, Dangerous Drug Board at Philippine Drug Enforcement Agency. Alan Darwin A. Paborito, nag-uulat. 2023 Second Quarter Cities and Municipalities Management Coordinating Council Meeting ginanap sa San Pablo City. Pagbati at pasasalamat ang ipinaabot ni Mayor Vicente B. Amante sa lahat ng opisyales ng DILG-4A sa pangunguna nina Assistant Regional Director Noel R. Bartolabak, Laguna Provincial Director John M. Cerezo, Laguna Cluster A Head Maria Lorilyn V. Manrique at CLGOO Maria Alma Barrientos, DILG SPC. Sa pagsasagawa sa lungsod ng kanilang Second Quarter Cities and Municipalities Management Coordinating Council Meeting. Naganap noong May 25 ang pagpupulong na isinagawa sa Palmeras Garden Restaurant na dinaluhan ng mga miyembro ng Cluster A MMC mula sa San Pablo City, Binyan, Santa Rosa, Los Baños, Alaminos, Calauan, Calamba, Cabuyao, Bay at San Pedro. Isa sa naging highlights ng pagpupulong ay ang MOA signing sa pagitan ng DILG at LSPU para sa pagbubuo ng ikatarungan pambarangay system. Naging special guest naman si Mayora Jem Castillo na naghandog ng isang espesyal na awitin. Vince Chester Sikat, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante, personal na tinanggap ang mga donasyon ng Card MRI San Pablo City. Lubos ang pasasalamat ni City Administrator Larry S. Amante sa mga opisyales ng Card MRI San Pablo City Subdivision at M. Paulino sa mga donasyong medicine, vitamins, alcohol at food packs. Pasasalamat kina Executive Director Deputy Vicente P. Briones Jr., Executive Director Alvin Villamena, Director for Compliance Joseph M. Leron Sr., Director for Finance and Admin Lucel E. Cortez ng Card Bank Inc., Executive Vice President Jeffrey Rondina ng Boticard Inc., President Rosenda Aquino at VP for Operations Alan Sarmiento ng Card SME Bank,
Chief Compliance Officer Benedict Ame ng mga likha ni Inay, President Frederick Nicasio Torres, Deputy Director for Operations Angela Poonin, Marketing and Sales Specialist Aninel Medina ng Card MRI Astro Laboratories at Director for Legal and Security Deolito Valdemar. Nagpaabot rin ng pasasalamat si Mayor Vicente B. Amante sa mga nasabing opisyales ng Card MRI sa kanilang kabutihang loob at patuloy na pagtulong sa pamahalaang lungsod ng San Pablo. Gail Francine Reyes, nag-uulat. Anti-Tobacco Task Force nanguna sa pagtataas ng watawat. Namuno sina Dr. James Liho, City Health Officer at Anti-Tobacco Program Coordinator Athena Maranan sa pagtataas ng watawat para sa selebrasyon ng World No Tobacco Day sa May 31, 2023 na may temang We Need Food, Not Tobacco. Batay sa nasabing tema ay hinihikayat ang pamahalaan na itigil na ang pagbibigay ng subsidy sa pagtatanim ng tobacco. Sa halip ay ibigay ang subsidy sa mga magsasaka para sa pagtatanim ng mga sustainable crops na makakatulong sa food security and nutrition ng mga mamamayan. Naghikayat rin siya na mag-quit na sa paninigarilyo at magsasagawa ng mga healthy lifestyle tungo sa magandang kalusugan ng lahat ng mamamayan ng lungsod. Measles, rubella, and supplemental immunization activity. Sa pagdalo sa pagpupulong ay kanyang hiniling sa lahat ng punong barangay ang kanilang mahalagang tulong upang mabakunahan ang mga bata sa kani-kanilang barangay. Ganon din ang naging panawagan ni Dr. Resty Magpantay ng DOH na mapapakunahan ang lahat ng mga bata upang maiwasan ang sakit na measles at rubella. Tinalakay naman ni Chief of Police Joey B. Lucas ang magaganap na barangay at SK elections, expired licensed firearms, drug-cleared barangay, at community mobilization. Wilbert E. Oceana, nag-uulat. 700 kilos ng inihaw na tilapia, pinagsaluhan sa Fantastic 60th Tilapia Festival 2023. Pinangunahan niya na City Administrator Larry S. Amante, Councilor Martin B. Adriano, City Tourism Officer Maria Donalyn E. Briñas, at Executive Assistant Christine Ann A. Picazo, ang matagumpay na Fantastic 60th Tilapia Festival 2023 na ginanap kaninang umaga sa Sampaloc Lake Boardwalk. Naging matagumpay ang selebrasyon sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at ng Office of the City Tourism Officer, Office of the City Agriculturist, at Seven Lakes Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Isa sa naging highlights ng programa ay ang Budal Fight, kung saan ay 700 kilos ng inihaw na tilapia ang pinagsaluhan ng mga dumalo. Nagkaroon din ng Tiangge sa Lawa, kung saan buy one take one ang mga buhay na tilapia. Nakiisa rin sina BFAR, PFO Laguna, Emiliana Casbadillo, Chief of Staff Edgardo Colado bilang kinatawan ni Vice Mayor Justin G. Colago, CAFC President Melchor Dayapera, Samahan ng Manininda Tilapia President Felipa Mirondo, SL Farm C President Andrea Teodoro, at mga pangulo ng Farm C sa 7 lawa at mga department heads ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod. Jico Cosico, nag-uulat. Mayora Jem Castillo dumalo sa programa ng pagpapakilala sa mga senior citizens ng Bagong Bayan. Dumalo si Mayora Jem Castillo sa isang programa para sa pagpapakilala sa mga senior citizen ng Barangay Bagong Bayan na pawang mga 80 taong gulang pataas. Kaya lubos ng pasasalamat ng Sangguniang Barangay sa pamumuno ni Barangay Chairman Robert Dizon at Senior Citizen President Nori Lector sa pagbibigay oras at panahon ni Mayora Jem upang maging kaisa rin sa pamahagi ng Senior Citizen Certification. Nakiisa rin sa programa si Bagong Bayan Elementary School Principal Nilda Wayan at ang mga miyembro ng San Pablo Infinity 104 Lions Club International. Lloyd Arias, nag-uulat.
Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng 46th regular session. Ilan sa mga tinalakay at pinagtibay noong 46th regular session ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Presiding Officer Vice Mayor Justin G. Colago ay ang mga barangay budget ng 6D, Santiago 2, 2E, Santa Filomena, San Lucas 2, Santissimo Rosario, 2D, 5C, Bagong Pook, San Gabriel, San Lucas 1 at Santa Ana. Tinalakay rin ang Joint Committee Report na proposed ordinance ni Councilor Richard C. Pavico na ordinance requiring all business owners or operators in the city of San Pablo to secure business or mayor's permit before the establishment. Isang resolusyon naman ni Councilor Angelita E. Yang bilang pagbati sa mga tagalungsod na nagwagi sa ginanap na Mr. and Miss Metro Central Mall 2023 noong May 27, 2023 sa Metro Central Mall Event Center, Santa Cruz, Laguna. Lian Dominic Carpio nag-uulat. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. Mula BIO San Roque, ginanap ang interview, validation at submission ng requirements ng Provincial SPES sa panguna ng Provincial Public Employment Services Office, PESO, sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office sa panguna ni Administrative Officer 4 Edward Alcantara. Ang mga nakapasang estudyante ay mula sa mga bayan ng Alaminos, Liliw, Nagcarlan, Rizal at lungsod ng San Pablo. Mula BIO San Diego, pinangunahan ni Napunong Barangay Jerry Cavite, mga kagawad na sina Samson Malabanan, Regan Caperiña, Mary Grace Contemplacion, Mario Esteban at Christian Jade Magtibay, mga 4-piece members at BPSO ang kanilang lingguhang paglilinis na isinagawa sa bahagi ng Purok 1 at Purok 2. Mula BIO 2A, agarang itinawag ni Barangay Chairman Rodelson Himor sa kapulisan ang isang residente na voluntaryong sumuko sa kasong trespassing. Nagbigay rin ng assistance sina Kagawad Jessel Ali Escoses, Olan Mark Ayeski, Roderick Dones at Dennis Bustos. Mula BIO Santa Maria, libreng gupit sa patnubay ni Konsehal Jel Adriano at suporta at gabay na Congressman Amben Amante, Mayor Vic Amante at City Administrator Larry Amante. Mula BIO San Lucas 1, patuloy ang house-to-house ng City Health Office katuwang ang mga barangay health workers sa pangunguna ni Kagawad Boleng Emralino para sa programang Sikiting Ligtas, Dagdag Bakuna kontra Polio, Rubella at Tigdas. Mula BIO San Ignacio, nagsagawa ng paglilinis ng kalsada sa may Purok 3, Sitio Kasayan sa pangunguna ni Barangay Chairman Hernan Calabia, Sangguniang Barangay, BPSO at mga tupad beneficiaries. Mula BIO San Mateo, nakilahok ang Sangguniang Barangay sa LSVU President's Dialogue sa pamumuno ni University President Mario Briones kung saan tinalakay ang mga training at livelihood program na maaaring ipatupad mula sa nasabing paaralan. Mula BIO 6B, sinimula ng pagbibigay ng school supply sa first batch ng mga batang beneficiaries sa pangunguna ni Barangay Chairman Gernar Avenante. Mula BIO Atisan, nagsagawa ng Integrated School Symposium noong May 19 ukol sa anti-illegal drugs sa pangunguna ni Police Corporal James Flor Buted at Kagawad Reynante Manalo, Committee Chair on Peace and Order, and Badak. Mula BIO San Francisco, sa pamumuno ni Barangay Chairman Arnold Ligaya at ng Sangguniang Barangay ay muling isinaayos sa mga kanal sa DI upang maiwasan ang pagbaha at para sa maayos na pagdaan ng mga motorista. Mula BIO San Antonio 1, Sangguniang Barangay monthly meeting kasama ang mga barangay tanod. Mula BIO Santa Ana, pagsisimula ng tupad program. Mula BIO Santissimo Rosario, paglulunsad ng programang Angat Kapulisan, Kababaihan, Kabataan, Alagaan. Mula BIO Solidad, programang Kapulisan, Simbahan at Pamayanan sa pangunguna ni Police Corporal Francis Luis Katigbak, Pastora Sofia Gonzales, Chairwoman Teresa T. Gonzales, Sangguniang Barangay at BPSO. Mula BIO 5A, maayos at matagumpay na naisagawa ang tapusan Santa Cruzan sa panguna ni Chairman Ryan Magyawe at sa tulong ng Kabataang Barangay Representative Jan Liagas at mga BPSO. Mula BIO Santa Monica, pagpupulong ng solo parent na ginanap sa Barangay Hall sa panguna ni Chairwoman Myrene Castañeda.
Mula BIO 5C, pamamahagi ni Bukal Carla adahar-lahara ng mga vitamin sa mga mag-aaral sa daycare center. Mula BIO 2D, paglilinis sa lugar ng bulante ng mga tupad worker sa patnubay ni Chairman Salvador Gamara at Kagawad Annalisa Garcia. Mula BIO San Juan, programang bayanihan sa kabukiran sa pangunguna ng Barangay San Juan Farmers Association. Mula BIO San Nicolas, isang makulay at makahulugang pagdiriwang ng debosyon at pag-aalay kay Mahal na Birheng Maria. Mula BIO Dolores, solo parent meeting at eleksyon ng kanilang mga bagong opisyales. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo,